Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay May 5, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 14, verse 27 to 31. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari at kung mangyari man, ay manalig kayo sa akin. Hindi na ako papakahaba-haba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ginagawa ko ang iniuutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad na ibinibigay ng sanlibutan. Ito yung binabanggit ni Jesus sa opening statement niya. Meron tayong dalawang uri ng kapayapaan na pwede nating ma-enjoy. Una, meron tayong kapayapaan na galing sa mundo at meron din namang kapayapaan na galing kay Jesus. Yung kapayapaan na galing sa mundo, ito ay kadalasang nakabase sa sitwasyon. Ito yung uri ng kapayapaan na sana walang digmaan, walang gera, walang mananakop. Kagaya halimbawa na sana wala sanang gera sa gitnang silangan. Ito yung kapayapaan na galing sa mundo. Pero pagka tinignan natin, kadalasan, yung mga ganitong uri ng kapayapaan, ito ay mga nakabase sa pangyayari at sitwasyon. O kung minsan, ano pa example ng kapayapaan na galing sa mundo, ito yung kapag okay ang buhay, payapa ka. Kapag wala naman tayong sakit, payapa ka. Kapag may pera, kampante ka. Kapag walang problema, relax ka. Pero, okay yung ganitong kapayapaan, kaya lang, ito yung kapayapaan ding madaling mawala. Isang problema lang, nawawala agad. Isang balita lang, nagugulo na. Tumaas lang ng konti ang langis, nako, nagugulantang na. Pero, kakaiba ang kapayapaan na ino-offer ni Jesus sa atin. Ang ibinibigay niya, hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi ito ay nakaugat sa kanyang presensya. Ibig sabihin, pwedeng meron tayong pinagdadaanan, pero payapa pa rin tayo. Pwedeng hindi ka sigurado sa mga mangyayari, pero hindi ka nararatel, hindi ka natataranta. Pwedeng nasasaktan ka, pero hindi ka nawawasak. Kaya nga idinagdag niya, anong sabi niya? Huwag kayong mabalisa, huwag matakot. Dahil gusto niyang sabihin sa atin, hindi naman nawawala yung problema. Pero ang kagandahan, dapat na ma-realize natin na kahit na anong problema, kasama natin siya, lumalakad siya, nakasabay natin. Madalas, ang hinahanap natin ay gusto natin sa buhay natin, tayo ang nagkokontrol. Gusto natin malinaw ang lahat. Gusto natin, hawak natin ang sitwasyon. Pero ang ibinibigay ni Jesus ay hindi control, kundi yung kapayapaan sa gitna ng kawalan ng kontrol. At minsan, yun ang mas mahirap. Kaya, ang tunay na kapayapaan ay hindi yung kawalan ng problema, kundi ang tunay na kapayapaan, ito yung awareness
na nariyan ang presensya ng Diyos kahit na tayo ay may problema. Hindi naman po matatapos ang problema one after the another. Pero binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na huwag tayong mabahala. Magtiwala tayo sa Kanya. Kaya ngayong araw na ito, kung ano man yung ating mga kinatatakutan, magsimulan tayong bitawan at ipagkatiwala natin sa Kanya. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat dahil Ikaw yung aming kapayapaan. Kapag nababalisa ang aming puso, kapag natatakot kami sa hindi namin kontrolado, palaanan mo kami na nariyan ka. Turuan mo kami magtiwala, hindi sa sitwasyon, kundi magtiwala kami sa iyong presensya. At sa bawat araw, nawa yung kapayapaan na galing sa iyo, ito yung manatili sa aming puso. Amen. Friends, kung may kakilala kang nababalisa, may panic attack, anxiety, may pinagdadaanan, nangangailangan ng paalala, share natin yung audio gospel na ito sa kanila. Share natin ito sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, kapamilya o classmate. Minsan yung simpleng share, nagiging paalala na mayroong kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Through this sharing, iba yung kampante na nadudulot sa atin. Muli, ako po si Kuya Sam Pagado, ang lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.